Wake up, Mommy! Ito ang sinasambit ng naiwang anak ng pumanaw na sina Lerms Lulu at Arvin Lulu. Walang kamalay-malay ang kawawang bata na hindi na kailanman magigising ang kanyang ina dahil sa mga walang konsensyang tao na nanambang sa mag-asawa. Ayon sa kapatid ni Lerma, walang ginawa ang anak ni Lerma at Arvin kundi ang umiyak at gisingin ang kanyang mga magulang na akala nito'y natutulog lamang. Mensahe ni Leslie sa mga taong nanambang sa mag-asawa. Hindi ka ba nakokonsensya sa ginawa mo na wala ng magulang ang bata dahil sa kagagawan niyo? Iyak ng iyak ang pamangkin ko dahil hinahanap ang mama niya, anong gagawin namin? Hindi kayo naawa sa batang tinanggalan niyo ng magulang. Matapos nito, nagbahagi naman ng video clip si Leslie na kung saan nakiramay ang artistang si Miss Jana. Makikitang nilalambing nito ang anak ni Lerma at Arvin. Baka sa mukha ng 7 taong gulang na bata na inaantay niyang magising ang kanyang mommy at daddy. Sa isa pang kuha ng video, makikita kung paano niyang gisingin ang kanyang mga magulang, isa-isa niya itong nilalapitan. Does my help come from earth? My help comes from the Lord who made heaven and earth. Praise God. Saan daw po titingin si Haring David kung saan magagaling ang kanyang tulong. Ang sinabi po niya, mga kapatid, ay sa mundo sapagkat doon nagagaling ang kanyang tulong. Minsan sa buhay natin, naghanap tayo mga kapatid ng makakatulong sa atin. Minsan pinilig tayo sa kaliwa, pinapin mga sa kanya. Minsan sa likod, minsan sa kanan, minsan sa harapan, o sa likuran, wala po tayong makikita. Ganyan po yung buhay ni Haring David, lalong-lalo na nung siya po mga kapatid ay tinutugis ni Haring Saul. Pero sa puso po ni Haring David mga kapatid ay alam niya kung saan manggagaling ang kanyang tulong. At yung mga kapatid ay nakatingin siya mga kapatid doon sa lugar na kung saan nandoon ang tahanan ng Diyos na walang iba kundi ang Jerusalem mga kapatid, na nandyan ang templo ng ating Panginoon. Ibig sabihin, alam niya ang pinanggagalingan ng kanyang tulong ay nagmumula sa Panginoon. Kaya, alam ko mga kapatid, sa mga sitwasyon na ganito, saan nagtatanong tayo, saan natin na makukuha, saan natin mga kapatid na makukuha yung comfort natin at para maibsan mga kapatid ko yung mga nasaktan natin o mga damdamin mga kapatid. Pero naniniwala ako mga kapatid, ang lahat ng yan ay nasa kamay po ng ating
ating Panginoon. At kung tayo po ay magtitiwala sa ating Diyos, nangyari na po ang mga bagay na yan at pinakita ng Panginoon na ang lahat ng bagay ay nasa kanyang mga kamay, mga kapatid. Kaya maging sa Genesis chapter 4, mga kapatid, hallelujah, nakita po natin yung isang sitwasyon yan na kung saan si Cain ay kanyang inutang ang buhay ng kanyang kapatid na si Abel. Siguro magtataka tayo, mga kapatid, ay dalawa lang na sila magkapatid ay inutang pa ang buhay ng kanyang kapatid, mga kapatid. At siguro inisip ni Cain, walang nakakita. Pero sa katotohanan ng lahat ng bagay, hinilingin po sa Panginoon. At alam ng Diyos, mga kapatid, alam na yung dugo ni Abel ay sinabi po ng Book of Genesis na ito'y sumisigaw sa Diyos. Sa ngayon din bagay ang mga tao, mga kapatid, na nakaranas na ganitong bagay, maging sila, mga kapatid po, ay nakaranas ng ganyang sitwasyon. Naniniwala ko na kanila pong mga dugo ay sumisigaw sa Panginoon, mga kapatid. Humihingi po ng hustisya, mga kapatid. Kung kaya maging sa hapon na ito, naniniwala ko, mga kapatid. Praise God. Praise God. Ang buhay ng mga tao ito at kapatid natin. Praise God. Naniniwala ko, mga kapatid, na ang Diyos, siya pa rin ang magbibigay ng hustisya. Bagamat lang po tayo, mga kapatid, sa mga bagay na iniisip natin at wala tayong makuhang kasagutan. Pero sa hapon na ito, mga kapatid, mayroon akong nakakaalam ng lahat ng bagay at siya ang nagbibigay ng hustisya sa lahat ng mga pagkakataon na hindi man natin ito makuha sa ating panahon, mga kapatid. Maging si Haring David, mga kapatid, ko'y nagsabi na siya sumisigaw sa Panginoon. Hustisya. Praise God. Pero doon sa kanyang pagmuling pagsasalita, sabi niya, ang aking Diyos, ang aking paghihiganti. Praise God. Kaya, hallelujah, napakabuti po, mga kapatid ko, na atin pong ituon, mga kapatid ko, yung ating mga kaisipan upang sa Diyos, mga kapatid ko, upang ating mga damdamin, upang ating mga puso, upang ating mga kaluluwa'y makasabog po ng kapayapaan, mga kapatid. Yan naman po ang kailangan natin, mga kapatid ko. Maging mga kapatid ko, ang mga namayapang ito, mga kapatid, ayaw din nila na makita yung pamilya niya, mga kapatid, na nababagabag sila, mga kapatid. Kaya naniniwala ako, sila man, mga kapatid ko, humihingi ng hustisya sapagkat yung dugo nila, mga kapatid ko, sumisigaw sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sa aklat po ng Roma, mga kapatid, ay sinasabi niya, mga kapatid ko, na ang Panginoon siya po ang tagapaliganti. Praise God. Romans chapter 12, verse 19 to 21. Ang sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Sa Deuteronomy chapter 32, verse 35, ang sabi ng Panginoon, ang paghihiganti ay sa akin. Sa aklat po ng Hebreo chapter 10, verse 30, ang sabi ng Panginoon, ang paghihiganti ay sa akin, mga kapatid. Praise God. Ang sabi po ng Isaiah chapter 59, verse 18, praise God, ang sabi niya, according to their deeds, He will repay fury to His adversaries, recompense to His enemies. Alam po, mga kapatid, ni Isaiah na ang Diyos, siya ang maghihiganti accordingly sa ginawa po nila na event. Sabi niya, mga kapatid, ang Diyos ang magre-repay. Siya po, mga kapatid, magre-recompense sa kanyang mga kaaway. Kaya kung titingnan po natin ang Revelations, praise God, yung mga masasamang tao, minsan, isip natin, mas maganda yung mas bagay na po sila ng Panginoon, and soon and very soon, sila, mga kapatid ko, ay magagalahan noon. Kailangan po natin siya sa kita. Jesus name.
Muli po kami po ay naging kailangan ng